Eto na pala yung katuloy ng Buskalan Sagada adventure namin. Tanghali na kami nakasibat kaya medyo mainit na at aabutin ng 1.5 oras ang biyahe papuntang Sagada. Pagdating sa Sagada, tumambay lang muna kami sa homestay at in-enjoy ang malamig na klima. Maya-maya pa at masyal na din kami sa town. Dumiretso na kami dun sa Sagada Cellar Door para tikman yung craft beer nila. Ayun, okay naman yung lasa. Sarap din tumambay sa bonfire nila. Madami nga lang tao kaya mag-aabang ka talaga ng aalis para may maupuan ka sa harap ng bonfire. Sayang nga at hindi ko natikman yung sausage nila. Ubus na kasi nung dumating kami. Pero okay lang, may next time pa naman. Pagbalik namin sa homestay, nag-bonfire din pala yung iba naming kasama. Doon na kami kumain at nagkwentuhan hanggang madaling araw. Ayaw pa sana namin matulog dahil ang sarap sa pakiramdam ng lamig. At alam namin na kinabukasan matatapos na ang aming munting bakasyon at babalik na naman sa realidad. Kaso kailangan talaga matulog para hindi inaantok kinabukasan dahil malayo pa ang biyahe pa uwi. Kinaumagahan, nagkape at kumain lang ng almusal tapos lumarga na. Dumaan lang muna pala kami sa simbahan nila para magpasalamat at humingi na rin ng gabay para sa ligtas na biyahe pa uwi. Meron nga din pala silang event noon at ang daming tao sa daan. Hindi ko nga lang alam kung ano yung sineselebrate nila. Pagbabaan ng Sagada, dumaan kami sa second highest point para magpicture. Tapos kumain lang din dito malapit sa Atok sa lagi namin kinakainan. Dahil dito masarap na, mura pa yung mga pagkain. So ayun na nga, dito na nagtatapos ang aming Buskalan Sagada ride. Kaya kung trip mo rin yung mga ganitong klase ng gala, camping o makita ang mga magagandang lugar sa Pilipinas, i-follow mo na ang page ko para ka na rin naming nakasamang mamasyal.